Russell's POV. Sa wakas ay natapos na rin itong bagong mansyon ko. Kung titingnan mo ito ay tila ba isang bagong tayong malaking bahay. Hindi ko na nakikita ang pagkakahawig nito sa dating itsura nito. Kasama ko ngayon dito ang mga pinsan ko. Dito na muna kami ngayon maglalagi sa lugar na ito upang mabantayan ko si Kendra. Halika kayo sa labas, bumili tayo ng kwek-kwek. Ani ko na ikinagulat nila. Nakatitig lamang sila sa akin at tinatansyang mga sinabi ko. What? Ayaw niyo bang kumain ng kwek-kwek? Masarap ang kwek-kwek lalo na kung maanghang ang sawsawan. Wika ko. Napangiti sila at tinapik ako sa balikat. Sigurado ka na ba na magpapakita ka sa kanila? Tanong sa akin ni Rag. Tumawa lamang ako sa kanila at tumango ako. Wala naman akong dapat na ikatakot sa kanila dahil unang-una silang may atraso sa akin. Mukhang lalabas na sa lungga ang pinsa namin ha. Ani sa akin ni David. Ngumisi lamang ako at kinindatan ko siya. Naayos na bang birth certificate mo? Ang alam ko pinaayos ni Tito Desmond ang birth certificate mo dahil wala ang pangalan niya sa dokumento mo. Dagdag na ani ni David. Tumango lamang ako sa kanya dahil ang atensyon ko ngayon ay nasa mga taong nakikita namin mula dito sa rooftop. Mukhang mas interesado siya sa kwek-kwek, kaya let's go. Kaysa naman humaba ng humaba ang leeg niya kakasilip sa kanila. Ani ng pinsan ko. Hindi ako kumibot, seryoso lamang ako. Pinamulsa ko ang dalawa kong kamay at humugot ako ng malalim na paghinga. Nagsimula silang lumakad pababa ng unang palapag. Kasunod lamang ako dahil pinag-iisipan ko pa rin kung ito na ba ang panahon na muling magtama ang aming mga mata. Muli akong humugot ng malalim na buntong hininga at malakas ko itong ibinuga kaya napatingin silang lahat sa akin. Kung nag-aalangan ka, huwag na lang tayong lumabas. Okay naman tayo dito at nakikita mo naman sila mula dito sa taas. Ani ni Darwin. Nagkibit balikat lang ako at kinuha ko ng baseball cap na lagi kong isinusuot at nauna na akong lumakad palabas. Pagkatapat namin sa napakalaking gate, ay iniutos ko na buksan ang gate. Kaya dahan-dahan itong bumukas habang nakatayo lang ako. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko dahil tuluyan ang bumukas ang malaking gate. Nakita kong pagkagulat nila lahat nang makilala nila si David. Bahagya lamang akong nakayuko at medyo tago ang mukha ko dahil sa suot kong sombrero. Muli akong huminga ng malalim dahil pakiramdam ko hindi na ako makahinga dahil sa malakas na pagtibok ng puso ko. Nagsimula kami maglakad patawid sa katapat na maliit na tindahan. Nakita ko ang pag-atras ni Kendra nang makilala niyang paglalakad ko. Alam ko naman na oras na ihakbang ko ang mga paa ko ay makikilala na nila ako. Nag-angat ako ng mukha at inalis ko ang suot kong sombrero. Panginoon ko! Bulalas na ani ng ina ni Kendra, habang si Kendra naman ay tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Napatingin ako kay Francis, na nanginginig ang mga kamay at hindi malaman ang gagawin sa pagluluto. Napatakbo ang ina ni Kendra papasok sa loob ng kanilang apartment, at nang lumabas siya ay kasama na niya ang kanyang asawa. Nakikita ko sa mga mata nilang matinding takot, at tinignan ng mga tauhan namin na nakatayo lamang sa likuran namin magpipinsan. Russell? Ani ni Kendra na nauutal. Nandito lang kami para bumili ng itinitinda nyo. Bigyan nyo kaming lahat. Iluto nyo lahat yan at babayaran ko yan lahat. Ani ko nang hindi ako tumitingin sa kanila. Mabilis namang lumapit sa akin ang ama ni Kendra at binigyan niya ako ng upuan. Pero tinignan ko lang ito at hindi ko ito pinansin. Kinuha naman ni Rog ang upuan at siya na ang naupo dito habang tinitingnan ng iba pang paninda ni Francis. Kumakain ka ba niyan, Kendra? Tanong ko na nakatitig na sa kanya. Naalala ko na akong nagturo kay Kendra na kumain ng kwek-kwek at ng fish balls. Paborito niya yan. Dinudugasan niya ako lagi ng kwek-kwek sa tuwing nagtitinda ako. Ani ni Francis na hindi makatingin sa akin. Hindi naman agad ako nakakibo kasi noon hindi siya kumakain ng ganyan. Pero pinilit ko siya at sinabi ko sa kanya na paborito ko ang kwek-kwek, lalo na kung maanghang ang sawsawan. Noong unay at tubili siya noon. Pero nang matikman niya ay araw-araw na niya akong inaayang kumain sa naglalako ng mga kwek-kwek. Napatingin ako kay Francis nang ilagay na niya sa isang malaking bowl ang mga niluto niyang kwek-kwek. Marami pang natitira kaya iniutos ko sa kanya na ibigay ito sa pamilya ni Kendra. Nagkatingi na naman sila pero binaliwala ko lang sila. Huwag na, nakakahiya naman sa'yo, iho. Ani ng kanyang ina. Napatingin naman ako sa kanyang ina. At isang ngiti ang ibinigay ko sa kanya na ikinagulat niya. Okay lang ho yan.
Kung gusto niyong kumain niyang everyday, bumili lang kayo sa kanya at ako na ho ang bahala sa bayad. Wika ko. Hindi ko naman sila tinitignan sa mata. Ayokong tumingin sa kanila dahil ayokong maawa sa kanila. Marami bang labuyong sausawan mo? Mas maanghang, mas masarap. Ani ni Jefferson. Napatingin naman ako sa mag-asawang humahangos na lumalapit sa kinaroroonan namin. At itong mga magulang ni Francis. Russell, papaalisin mo na ba kami dito? Ani ng kanyang ina at nakikita kong matinding takot niya. Marami na ang taong nagkukumpulan at nakikiusyoso sa amin, pero hindi ko sila pinapansin. Naku nanay, nandito lang ho kami dahil gusto namin ng kwek-kwek. Kapag pinaalis namin kayo sa lugar na ito, wala na magtitinda sa amin ng kwek-kwek eh. Paborito yan ni Russell. Ani ni Jefferson. Napahawak bigla sa dibdib ang ina ni Francis, na tila ba nakahinga ito ng maluwag. Nakatitig lamang silang lahat sa akin, kaya napapakunot ang aking noo. Nandito lang naman ako dahil gusto kong kumain ng kwek-kwek. Pero bakit lahat sila ay tila ba natatakot sa presensya ko? Kamusta ka na, Russ? Tanong ni Kendra na hindi inaalis ang pagkakatitig sa aking muka. Napatingin lamang ako sa kanya at pinagmasdan ko ang kabuuan niya. Luma man ang kanyang kasuotan, ay nangingibabaw pa rin ang kagandahan ng mukha niya. Kendra, anong nangyayari dito? Ani ng isang lalaki na sa tingin ko ay ang Arman. Ang Arman na umakbay sa kanya noong nakaraang linggo. Mabilis itong nakalapit kay Kendra at inakbayan na naman niya ang dati kong kasintahan. Kaya nagngangalit ang mga pangako na hindi nakaligtas sa kanilang lahat. Mabilis namang inaalis ni Francis ang kamay ni Arman na nakasabit sa balikat ni Kendra. Kung makaakbay ka, akala mo kasintahan mo. May nagmamay-ari na ng puso ni Kendra noon pa man, kaya wala ka nang magagawa pa. Ani ni Francis sabay tingin sa akin. Napatingin din sa akin si Arman at nakipaglabanan ako sa kanya ng titigan. Una siyang nagbaba ng paningin kaya ibinaling kong tingin ko kay Kendra at ngumisi ako ng pagak. Pagkaluto, ibigay niyo na lang sa mga pinsan ko. Mauuna na ako sa loob dahil sumasakit ang ulo ko dito. Wika ako sabay talikod na sa kanila. Isang kamay ang pumigil sa akin kaya napatingin ako kay Kendra. Can we talk in private? Wika niya pero umiling ako. Hindi ako nandirito upang makipag-usap sa kanila. Nagpakita lang ako upang malaman nila na bawat galaw nila at kung saan man sila makarating ay alam ko. Hindi ako nandito upang makipag-usap sa kahit na sino sa inyo. Please, let go of my arm. Ani ko kay Kendra kaya napayuko siya at binitawan niya na ako. Mga pinsan, dalhin nyo na lang sa loob ang mga yan at doon na lang tayo kumain. Masarap din yung pulutan. At patusta na rin ang fish balls. Wika ko, tuluyan ko na silang iniwan. Sinundan naman ako ni David. At kahit hindi ko lingunin ay nararamdaman ko ang mga matang nakatitig sa akin. Grabe ang entrada mo kanina ha. Gulat na gulat silang lahat. Nakita mo bang gumuhit na takot sa mga mata nila nang makita ka nila? Grabe, hindi ba? Nakangising ani ni David. Totoong hindi nakaligtas sa akin ang takot na gumuhit sa kanyang muka. Pero hindi ako nagpakita sa kanila para makipag-usap. Aaminin ko na may kung anong katuwaan akong nararamdaman nang muli kong makaharap si Kendra. Pero hindi ko makakalimutan na hinayaan lang niya akong mapahiya sa harapan ng mga bisita niya noon. Yun ang hindi ko makakalimutan. Ngayong alam na nila kung sinong nagmamay-ari ng bahay na ito na katapat lang ng apartment nila, ay umayos sila dahil lagi ko silang babantayan. Wala namang trabaho si Kendra. Kuhanin mong katulong dyan sa bahay mo para makasama mo ng madalas. Ani ni David. Kaya tiningnan ko siya ng masama at napapailing na lamang ako sa mga sinasabi niya. Hindi ko gustong makasama si Kendra sa iisang bubong. Dahil hindi ko pa rin makakalimutan ang mga ginawa nila sa akin. Oo, malinaw na sa akin ang lahat. Pero hindi dahilan yun para kalimutan ko na lang ang lahat ng pang-aabuso nila sa akin noon. Kendra's POV. Nandito ako sa ilalim ng puno. Kanina pa ako nagwawalis dito at panaka-naka akong tumitingin sa malaking gate. Naramdaman ko ang paglapit sa akin ni Amber, pero hindi ko siya pinansin. VF, kanina ka pa nagwawalis dito. Bakit pa parang hindi ka yata natatapos dyan? Huwag mong sabihin na hinihintay mong may lumabas dyan sa malaking gate. Ani sa akin ni Amber. Pinamewangan pa niya ako sa harapan ko at pasimpleng tumingin sa tapat na may mataas na bakod. Well, sorry to say pero umalis na sila kaninang umaga. Mag-aalas 6 ng umaga at hindi pa bumabalik.
Tapusin mo na yung pagwawalis mo dahil wala naman dyan na lalaking gusto mong makita. Kaloka ka ha? Ani niya na may katarayan, kaya inirapan ko siya. Umalis pala sila. San kaya sila nagpunta? Napatingin ako kay Amber at tinarayan ko siya. Hindi naman ako dyan nakatingin. Saka, hindi ko siya hinihintay lumabas dyan, no? Hay nako Amber, lagi na lang akong nakikita mo. Kaibigan ba talaga kita, ha? Wika ko na naiinis na ikinatawa naman niya ng malakas. Sarap hambalusin ng walis tingting ang babaeng ito. Mula nang malaman namin na si Russell palang nagmamay-ari ng malaking bahay sa tapat, ay hindi na niya ako tinigilan sa pang-aasar niya sa akin. May sinabi ba ako sa'yo na hinihintay mo siyang lumabas sa gate na yan, ha? Hay nako, ang BFF ko masyado nagpapahalata. Ani niya kaya inirapan ko na lang siya. Kinuha ko ng dustpan at muli ko siyang inirapan. Tawa lamang siya ng tawa sa akin habang ako naman ay naiinis. Hindi ko nga alam kung naiinis ba ako dahil inaasar niya ako o naiinis ako dahil nalaman ko na umalis pala si Russell kanina. Tapos na akong magwalis. Makauwi na nga at baka may mahambalos lang ako dito ng walis tingting. Nakakaasar ka na talaga ha? Ani ko, tinalikuran ko na siya. Pero muli akong pumihit nang makarinig kami ng malalakas na busina ng sasakyan. 4 na sports car ang magkakasunod na naghintuan sa tapat ng hinihintay na bumukas ang gate. Hala, ang dami namang kalat dito, Amber. Tumabi ka nga dyan at magwawalis ako. Kalininis ko lang dito tapos ang dumi na naman. Ani ko't bahagya ko pa siyang itinulak. Hindi siya kumibo na ipinagtataka ko. Kaya napatingin ako sa kanya. Nakataas ang kilay niya at kita sa mukha niyang pagkainis. Kaya tiningnan ko kung saan siya nakatingin. Isang gwapong lalaking nasa labas ng sasakyan nito. At kumakaway kay Amber. Hindi ko ito kilala sa first name niya. Pero isa siya sa mga Henderson. Lahat ng mga Henderson ay may angking gandang lalaki. Lahat sila ay mapapahanga ka sa taglay nilang kakisigan. Hi, gorgeous lady. May I know your name? Malakas na ani niya sa kaibigan ko. Hindi naman binababa ni Amber ang kilay niya. At pagkatapos ay walang sabi-sabi siyang tumalikod at naglakad pabalik sa bahay nila. I don't have a name. Sagot niya at hindi na niya tinapunan ng tingin ng lalaki. Bilisan mo dyan BFF dahil may lakad pa tayo. Masyado ka nagpapahalata sa Henderson na yan. Inis niyang ani hanggang sa tuluyan na siyang nakauwi sa kanila. Tumulis naman ang nguso ko sa kanya. Kaloka naman tong kaibigan ko. Bakit pang sungit niya ngayon? Siguro ininis na naman yun ni Francis kaya wala na naman sa mood. Nagsimula naman akong magwalis. Napapangiti ako nang hindi ko sinasadya. Pero natigilan ako nang may mga paang nakatayo sa harapan ko. Kaya napaangat ako ng aking muka at tiningnan ko ang taong nakatayo sa aking harapan. Miss, ano bang winawalis mo dyan? Wala naman akong nakikitang kalat. Ani ng lalaking kanina lamang ay kumakaway sa kaibigan ko. Bigla akong napatingin sa sahig at katulad nga ng sinabi niya ay wala ngang kalat. Ha? Meron kanina kaya lang nailagay ko na sa basurahan. Sige ha, uuwi na ako. Ani ko. Napatingin ako sa tapat at nakita ko si Russell na nasa labas na ng kanyang sasakyan at nakapatong ang baba sa bubungan ng kanyang sasakyan at nakatitig lang sa akin. Bigla namang tumibok ng mabilis ang puso ko, kaya sa sobrang pagkataranta ko ay binitiwan ko ang walis at mabilis akong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Pero napabalik din ako nang ma-realize ko na iniwan ko ang walis at dustpan, kaya mabilis akong pumihit at binalikan ko ang mga gamit namin. Inabot naman agad ito sa akin ng pinsan ni Russell nang nakangiti siya sa akin at nagpasalamat lang ako sa kanya. Muli akong napatingin sa tapat at nanginig ang kamay ko nang makita ko na tila papalapit sa amin si Russell. Para akong biglang nakaramdam ng kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag sa aking sarili. Kaya kumaripas na ako ng takbo sa loob ng bahay namin. Pagkasara ng pintuan ay napasandal ako dito at napapikit ako ng aking mga mata. Napahawak pa ako sa aking dibdib dahil sobrang lakas ng pagtibok ng aking puso. Pakiramdam ko may nagaganap na isang karerahan ng mga kabayo sa loob ng aking puso dahil pabilis na pabilis ang pagtibok nito. Ano bang nangyayari sa iyo, Kendra? Daig mo pang nakakita ng multo sa labas. Abay, namumutla ka, anak. Ani ng aking ina. Wala po, Mami. Napagod lang po ako sa paglilinis sa labas. Tapos ang init-init pa. Kailangan ko lang pong uminom ng malamig na tubig. Ani ko at lalapitan ko na lamang sana sila nang may kumatok naman sa pintuan.
Napaatras akong bigla at nalalambot na ang mga tuhod ko. Nakatitig lamang ako sa pintuan ng apartment namin at hindi ko malaman ang aking gagawin.